rin po ang may gumawa sa asawa ko. Sana patayin din siya. Tadtad ng mga sugat sa katawan ang isang lalaki nang matagpuan doon sa Baluco, Ibahay, Aklan. Ano ang investigasyon ng Ibahay Municipal Police Station? Patay ang lalaking ito matapos tadtarin ng saksak at taga ng di pa nakikilalang sospek sa Baluco, Ibahay, Aklan. Kinilala ang biktima sa pangalang Benedict Garzon, 37 anyos, tubong Samar, Leyte, pero matagal nang naninirahan dito sa Aklan. At around 9:30 a.m., receive po kami ng call from a resident from Sitio Batiano, Barangay Maloco, Aklan. So it's 4.5 kilometers mula dito sa police station. And meron po silang na-discover na dead body ng ating victim. So ang ating victim po is si Benedict Garzon Tangag. He's 37 years old, male, a single, and a resident ng nasabing sitio na yon. Dito raw kaninang umaga, alas 9:30, ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng tahanan na ito ang biktima. Ayon sa kapitbahay at katrabaho ng biktima, nakipag-inuman pa raw kagabi si Benedict sa kanila. 4 raw silang nag-inuman at nag-ambagan. Kabi-abi, nag-inom sa dait ng harunho, it ng gin. At kami, ang asawa, ako, nag-amot-amotso, ay anamat ang ato gin. Pero magkalipas raw ang ilang oras ay nagpaalam na itong umuwi ng bahay bandang alas 9:30 ng gabi. And then according sa kanila, around 9:30 p.m. yesterday, ay nagpaalam sa kanila para mauna nang umuwi. So hindi niya na po tinapos yung kanilang inuman. Nauna na siyang umuwi sa bahay nila. Paalam pa raw ng biktima na manghuhuli raw ito ng palaka. Balak pa gani imaw ka to, nga nugo ba't paka, kuno, nugo yun makundok, nugo ay nang haron yan imakon ga, may ubra pa kamuhin aga. Di uwa mat, nag-uli mat, adan imaw ka to. Samantala mag-alas 11 naman ng gabi nang umuwi ang isa pa nila kasama. Pag alas 11 nga to, nag-uli mat, hato nga si Bugoy nga to, ito sa nang payag. Pag uli mat nga to, pinatay mat, adan namon na among iwag nga to, nagtugog mat, adan kami. So according sa investigation natin, wala naman po silang alitan bago siya umalis. Kinabukasan mag-alas 9 na ng umaga ay hindi pa raw lumalabas ng bahay si Benedict. Bagay na ipinagtataka ni Nanay Edita. Tuwing umaga raw ay doon ito naliligo at nagkakape sa kanila. Pag agahon nga ra, agahon pa, basi makon, hapon makon si Budok. Ato, hay kun ano rin agahon pa rin kapaligo si Mau. Una gani abi Mau rin paligo sa una din magkakape sa amon. Wa pa tabi hapon makon imo si Budok nga to. At dahil sa labis na pagtataka ay sinundo na lamang ito ni Aling Edita sa bahay. Pero tumambad sa kanya ang dugo ang biktima. Upon recall, nag-proceed po ang ating police personnel sa area and investigation shows that a certain Edita ko, yung co-worker ng victim, went to the house para sunduin. Kasi nga po, late na siya sa trabaho. So around 9:30 na. So hinahanap na po siya sa kanyang trabaho. Tapos na alas 8, iyaw ng mga kibahan. Ato. Aba si mana si Budok hamba na sa mga kibahan nga to. Hapon man. Anay pa makon anay makon abi agtunan. Pag abot na akon ito, budok nang Nasing ka makon budok na akong gilang imaw hay nagsaka din ako nga to sa nang pirtahan nga to. Tok-tok ko ay uwa gid. Ay pag ano din nga to hay nang gilos nga to akon gin makaraho ang tan-awon hay nagatalik gid yan imaw nga to. Ay tapos nga to pag ano budok ko hay. Pag ano nga to uwat ay balik di ang kita ako dugo ga makara iya sa dingding. Ag tapos nagsiki nga to. Abo-abong mga tilamsik. May dugo iya kada. So upon calling yung sa victim, wala pong response, no? So sinilip niya po sa bahay and then nakita niya po yung lifeless body ng ating victim with blood stains and possible na mga wounds o stab wounds sa kanyang katawan. Ay nag-acto di ako iya sa nang kibahan nga si Budok bay amakon ito ba abo may nang dugo amakon imaw ay hambaday nga ni ay hambaday turo man nga to nga ay mana agto ni abi manan ay hambaday kibahan nanda nga tunugay manan kung may mga dugo man taw ilang mat barangay. Ayon kay Police Captain Rajiv Salbino,
ang hepe ng Ibahay Municipal Police Station. Nagtamo umano ng 30 sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. According sa ating doctor, around more than 30 stump and hack wounds po yung nasa katawan ng victim po natin. Initially, according sa natin, yung ginamit dito is definitely bladed na weapon. We cannot tell exactly kung anong klaseng bladed weapon ito at kung gaano kahaba yung ginamit na weapon. Yung wounds niya is mixed of both. So merong malalim and merong mababaw na mga sugat. Ayon sa mga kapitbahay, maging sila ay hindi makapaniwala sa sinapit ng biktima. Lalo pat wala naman raw naging kaaway si Benedict sa kanilang lugar. Itong tao na to tumutulong sa amin. Walang kaawayan dito. Ang bait ng batang ito Sa palayam ng news team sa Libyan Partner, sinabi nito na nagkukopra raw si Benedict at ang kasama nito nitong nakalipas na mga araw, pero nasunog umano ang kinukopra. Dahil dito ay natulala raw si Benedict, lalo pat marami rin silang bayarin at may hinulugan pang motorsiklo. Pagkaalam ko lang naman sa kanya nung isang linggo kasi sa Mabusaw, naglingkad sila doon. Tapos nasunog. Parang kulala lang sa mga problema kasi nga may hulugan din kaming motor. Yun lang. Hindi niya raw alam kung nagkaroon ba si Benedict at ang kasama nito sa pagkukupra ng sagutan o pagtatalo. Hindi ko alam kung nagkasagutan sila o alin, wala naman sinabi sa akin. Sa gayon ay nagpapatuloy pa ang malaliman na investigasyon ng Ibahay Municipal Police Station para matukoy kung sino at ano ang motibo ng suspect. So as of this time, wala pa tayong definite na suspect. So we are looking into persons of interest pa lang po tayo. So right now, nagkakandak tayo ng follow-up operation. Sa mga ibahay nun po, reminders lang po, no? Take extra caution po tayo sa ating mga ginagawa. And then maging vigilant po tayo sa mga pumapasok po sa ating barangay. Kung meron pong bagong tao na hindi nyo po kilala at kaduda-duda po yung kanilang ginagawa, agad pong ipaalam sa ating PNP, Ibahay, para ma-verify po natin sila and maiwasan po natin yung mga ganito pang insidente. Ito ang PBB News Online.